Sa salim ng mahimig ng ibon at kaluskos ng hangin, ang dayog ng mga puno at tampiyas ng ambon. Nakahiga, ramdam kong tuyot init ng lupa. Nandirito ako, naranasan ko ang lahat ng uri ng panahon. Ang maamong kapayapaan na umarugas sa akin at hinagpis ng bagyo na nagmulat na marahas at masalimuot ng mundo. Dasal ko'y buhay at kapayapaan, tinig sa aking lungkot at kaguluhan, sa pag-usbong ng umaga. Darating ako, lalapat na ang sinag ng pag-asa. Ako si Liwayway. Ay, naku anak! Ang utos ko'y kumuha ka ng dahon ng bayabas. Ngunit, ngayon ay kita nagaganda-gandahan at naglalaro sa bukirin. Pinalakpakan ka man lang ba ng mga manunood mong bakat kambing? Inang naman eh, hindi naman ako naglalaro lang dito. Ang sadya ko po ay ang utos nyo. Hindi ko lang po talaga sadya matiis ang ganda ng bukid. Oh, asan ngayon ang mga dahon ng bayabas, Aber? Nasa puno pa lang. Inang naman eh, nagbibiro lang ang tao. Pasensya na. Inang! Inang, anong ganap? Nagmaganda na naman ba ang aking kapatid sa bukid? Magtigil ka nga. Akala ko ba'y sasamahan mo kumanguha ng dahon ng bayabas? Ba't lagli kang nawala? Baka kaya ako nawala kasi mas inuna kong magtungo sa bayabasan Kaysa magliwaliw sa bukid. Ito oh! Ay siya, kayo magtigil na. Tayo umuwi na. Baka abutan pa tayo ng dilim. Sana hindi magmahaliw ang awit ni inang mahal. Munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Manang luwalhati, saan ang tungo nyo? Magagabi na po. Dumiretso na po kayo sa inyong tahanan at baka maabutan pa kayo ng mga naglilibot na Kastila. Salamat sa paalala. Mag-iingat din kayo. Ilang taon na tayong sakit ng Kastila. Ngunit ang pamumuhay natin ay wala man lang pagbabago. Alam mo anak, mula lang ako isinilang ay hawak na tayo ng mga Kastila. Hanggang ako'y tumanda na at nagkaroon ng pamilya. Ay ganoon ang kanyang kondisyon. Sapat na sigurong buo at magkakasama tayo, Inang. Hanggang buo tayong tatlo, ay wala na akong mahihili pang iba. Handa kong isuko ang kalayaan. Huwag lang kayong mawala. Anong pagkakatamis ang binitawang mong salita, bunso? Kaya paborito ka ng inang eh. Ay nako, pantay ang pagmamahal ko sa inyong dalawa ha. Walang lalabi sa isa't isa. Kaya pala, ang lugaw ni Yemi itlog, samantalang sa akin, paminta lang ang nasa ibabaw. Mga anak, ilugasan naman muna ng aking mga pinamili habang ako'y maglalaga ng mga dahon ng bayabas. Opo, inang. Yan, ganyan nga, nang may magawa ka namang tama.
Anong nangyari sa iyo? Nanginginig ka, nakakaiyak. Ningning, ikuha muna ng tubig ang iyong manang. Opo, inang. Sandali lang po. Mga anak, pumasok muna kayo sa inyong mga silid. Opo, inang. Manong! Si Andres, ang isa niyang kasamahan. Si Andres, ang isa niyang kasamahan. Pinahuli ng mga Kastila. Habang sila ay nagbabasa ng kasulatan ng pangaral ng mga Kastila. Nakatawa si Andres. Ngunit, ang isa niyang kasamahan ay pinagkalalo siya laban sa kanyang buhay. Buong buhay ni Andres ay inilaan niya para sa katapatan sa bansa at sa kilusan. Kaya hindi ko maatim na kapwa Pilipino ang magkakanulo sa kanya. Kaawa-awa ang sinapit ni Andres. Paano naatim ng ibang tao? Samantalahin ng ibang tao, matapat naman sa kanyang gawain. Nais mo bang magpalipas ng gabi muna dito, Linda? Huwag na. Mag-iingat na lang kayong mag-iina. Huwag na huwag kayong magpapakita ka sa Kastila na may ginagawa laban sa kanila. Dahil ang mga Kastila ay parang mamamatay na basta nila kumikitil ng buhay. Ayoko rin na madadami pa kayo sa akin. Mas mabuti na lang siguro magpakalayo na lang muna ako. Mag-iingat ka rin. Magkikita pa tayong muli. Sige na, luwalhati. Sige na. Paali na kayo lumabas dyan. Alam ko namang nangangalay na. Tara na. Kasama rin sa mga pinag-uusapan namin. Inang, ligtas pa ba tayo dito sa ating lugar? Oo naman mga anak. Basta susunod lang tayo sa panukala ng mga Kastila. At huwag na huwag tayong gagawa ng mga ikahihinala nila. Naiintindihan niyo ba mga anak? Opo, Inang. Inang, pinagtataka ko lamang, bakit nga ba ipinaglalaban ng mga katipunero ang ating bansa laban sa mga Kastila? Hindi pa ba sapat na namumuhay sila araw-araw? At susundin na lamang nila ang mga batas na inilatag ng mga Kastila? Alam mo anak, walang kalidad ang buhay kung lalapastanganin lamang tayo. At kung ikaw ititignan na pinakamadaming tao sa balat ng lupa, kung ang kastisya ay para lamang sa mga Kastila, para naman tayo mga nakailangan din ng proteksyon. Nanaisin mo ba yan, bunso? Kahit hindi ako Kastila, amoy ko ang lansa at dumi sa katawan mo, bunso. Inang oo! Pero may punto ka, inay. Hiling ko na lang na may patunguhan ang kanilang ipinaglalaban na ito para sa ating bayan. O kaya na isilin na naiwan ang kanilang.
Brian. Parang awa mo na ang binibini. Parang awa mo na. Kahit anak ko na lamang ang iyong kupkupin at iligtas. Parang awa mo na ang binibini. Sino yan? Bakit po kayo nagpapapasok ng hindi natin kakilala? Hindi ba't sabi ninyo? Huwag tayong gagawa ng kahina-hinala sapagkat ayaw nating madamay. Parang awa mo na ang binibini. Hindi namin hangad ang inyong kapahamakan. Ang gusto ko lamang ay kaunting awa para sa aking anak. Tama na rin, Ningning. Alam ko mahal mo ang pamilya natin, Bunso. Pero hindi naman tama na i-udyok mo ang kanilang buhay para lang sa sariling interes. Sariling interes? Kasakiman ba kung isipin ko ang tayo? Ngunit ako'y tao lamang na nakokonsensya. Hindi ko sila kayang pagtaguyan, lalo na't lumalalim na ang gabi. Kasakin mong maituturing kung mas pipiliin mong i-udyok ang kanilang buhay para sa ating kaligtasan. Tuwag lang tayo, Bunso, pero hindi tayo mamamatay tao. Parang awa mo na ang binibini. May hinahanap akong isang babae at isa nitong anak na lalaki. Labag nito ang panuntunan ng ating gobyerno. Hayaan mong halugugin namin ang pamamahay nyo. Ginoo, wala naman ako napapansin na babaeng nagagawi sa aming lugar. Hayaan mo. Sasabihan kita pag meron akong nakita. Ginoo, bakit naman kayo magpapapasok ng mag-ina dito? Para ipahamak ang buhay namin? Magtigil ka! Kailangan naming halugugin ang pamamahay nyo. Wala ka naman dapat ikatakot kung wala kayong tinatago, ano? Mandante, wala po kami nakitang bakas na mag-ina. Di puta! Ginagago mo kami! Sayang ka. Mga anak! Sige na! Taka na! Pero ina! Tara na! Tara na! Ako na ang bahala dito. Punyeta! Nano? Punyeta! Takbo! Pagdisago na kayo! Takbo! Binibini! Paalam, Binibini. Nasaan ang mga anak ko? Liwayway! Luningning! Liwayway! Luningning! Nasaan ang mga...
Mula ngayon, papangalanan na kitang Jose. Sampung taon na ang nakalipas. Sariwa pa din sa akin ang bilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap ay nawalan ako ng mga mahal sa buhay. Patawad aking minamahal na inang at bunso. Wala akong marunong sa pakikipaglaban at totoong mahina ako. Ginamit ko na lang ang sakit para maghanap ng bagong kahulugan sa aking buhay na puno ng kuot at kalungkutan. Nabigo man akong isalba kayo, pinapangako kong walang mawawala ng buhay sa aking pangangalaga. Hindi sa aking presensya mangyayaring may mahihirapan dahil sa iniinda ng katawan. Diyos ang nagbigay ng buhay. Sige, ako ang aalalay. Maaari mo pa ba akong ikuha pa ng isa pang benda? Manang, ilang araw ka nang walang tulog, ni pahinga. Kami na ang bahala dito. Magpahinga ka muna. Hindi, kaya ko. Jose! Hingi pa ako ng isang benda? Sa katipunan, naiibsa ng sakit ng nakaraan. Ano po, Ate Liway? Pagtulong sa mga Salamat, Jose. nangangailangan. Wala nga naman po. Liway! Liway! Oh! Liway! 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 Kamusta Liwayway? Parang napasaba ka sa gera kagabi ah. Bakit? Bugto na naman ba mata ko? Sabog na naman ba buhok ko? Pangit na bang naman ang mukha ko? Kumalma ka Liway, refleksyon yan kung gaano katibay ang dedikasyon mo upang tulungan at umanalay sa amin. Napakatapang at napakatatag mo. Tila, literal na wala kami kung wala ka. Siguradong pinagpiprestahan na kami ng mga uudon. Pakadrama mo, kakayamit ka. Tikas mo sa gera, malambot man para talaga yung puso mo. Alam mo, maganda yan. Presentasyon niya ng walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ha? Tila di ko ata makuha ang nais mong iparating. Ni walang katiting na kasiyahan dyan sa katawan mo, ano? Ay, oo nga pala. Ay, Manang! Lalabas ko muna pala kami. Naku, hindi na. Sige na po, Manang! Oh, ano ba yun? Ito, Suman. Naalala ko ikipanati ko sa kanina ito. Tingnan mo nga naman, oh, naalala pa ako. Masarap ba to? Oo naman. Nangyari sa'yo? Nangyari sa'yo?
Salamat ha. Kumusta ka ba? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Siya, ako'y pa mamaalam na. Dadako pa kay Amang. Mangangalap ako ng datos sa nangyaring gera. Sige, mag-iingat ka huli ha. Dalan mo ulit ako. Sige, mag-iingat ka huli ha. Dalan mo ulit ako ng suman pagbalik mo. Oo naman, Liway. Ikaw pa. Amang! Masamang malita! Ang iyong kapatid ay nahuli kahapon sa kabilang bayan. At ito'y... Agad nang... Ano? Ano? Agad nang... Ano? Mas lang. Makakayop! Ipadala mo si Chodoro kalaliwayway. Kamustahin mo ang ating mga kasamahan at ipabatid mo na tayo may pagtitipon sa tagpuan at may magaganap doon diskusyonan. Ngunit Amang, hindi ba't kagagaling lang natin sa gera? Pinapangunahan na kayo ng inyong galit. Hindi na rasyonal ang inyong pag-isip niyo ukol dito. Manahimik ka! Kapatid ko ang nawala at gusto mong manahimik ako! Isa kang puta na naniniwala ang ustisya ang lalapit sa'yo! Bahaga ng iyong buntot! Ngunit Amang, sa kalagayan natin ito, ang tsansa nating manalo ay napakababa. Naniniwala ko naman sa kasuberino, di ba? Na manata tayo na walang maiiwang miyembro sa kalusang ito. Libunin mo lahat ng miyembro ng ating kasama. Kinakailangan ko buong bersa ng ating sandatahan. At iaalay natin ang ating buhay para sa huling tangka ng pagkalaya. Patawad Amang. Tandaan nyo, iaalay natin ang ating buhay para sa huling tangka ng kalayaan. Masusunod Amang. Ha? Huwag kang babagal-bagal! Bilisan mo! Magandang umaga. Ano sadya mo dito? Magandang umaga, Liway. Balita mula sa ating ama. Sinasabi niyang kailangan na daw namin ang aming mga kasama pabalik sa tagpuan. Nagpaplano siya sa malawakang pag-atake sa base ng mga Espanyol. Ha? Ano? Hindi maaari. Umalis ka na dito. Umalis ka na. Liway! Ang problema! Base sa iyong mukha, taliwas ka sa desisyon ni Amang. Pakisabi kay Amang na hindi niya pagmamayari ang buhay ng kanyang mga tauhan. Hindi ko sila ginagamot para lang isabak muli sa gera na sariwa pa ang sugat. Kung papayagan ko lamang sila, ay parang inhatid ko lang sila sa destinasyon ng kamatayan. Talinuhan niyo yung mga desisyon. Walang puwang ang mahinang pag-iisip sa digmaan. Hindi ko sila ginagamot para lang sumabak sa giyera na sariwa pa ang mga sugat. Kung ako'y papayag ay parang inihatid ko lamang sila sa destinasyon ng kamatayan. Talinuhan ninyo yung mga desisyon. Walang puwang ang mahinang pag-iisip sa digmaan. Tangina! Nakakalimutan na yata ni Liway na ako ay tinagang ama na kilusang ito. Magtungo ka ulit sa kanila at sabihin mo, wala kang karapatan para ipagdamot at pagbawalan na gamitin ko ang aking mga miyembro ng kilusan. Huwag kang lalampas sa linya ng trabaho pinagkaloob ko sa iyo. Nasa ilalim ka ng pamumuno ko. Ano na lamang kataas ang tingin niya sa kanyang sarili, ay harapin niya ako at ipamukha niya sa akin kung gaano kababang isang tulad ko. Ang lakas naman ng loob niyang isabak sa gera ang aking mga ginamot at inalagaan. Ano naman ang kakayahan niya itang pagtanggol ang kanyang sarili kung ang siya nga nasa tamang kondisyon ay daig pa ng pilay sa pabilisan ng pagtakbo? Pinaparating ba ni Liwayway na yan? Nabilugan ng aking tiyan at ako'y pakatimbang. Maghanda ka. Tutungo tayo ka na ni Wayway. Ilalagay ko ang babae niya kung saan siya nalalaban. Walang puwang ang boses niya. Sa kasa siya nakakapala ng babae. Amang! Tangina mo!
Amang, pasensya na ho. Hindi po ako naggagamot ng may kayabangan at sira sa pag-iisip. Hindi ako makipaglaro sa iyo, Liwayway. Bayan ang nakataya dito. At nais ko itong tubusin mula sa kamay ng mga Kastila. Umayong ka ayon sa iyong deskripsyon ng iyong katungkulan. Manggagamot ka lamang! Manggagamot lang? Ang gamot ay ang sagot. Ang karahasan ng walang katapusang tanong. Laging tanong ng kanilang isip at katawan. Bakit ganito ang reaksyon ng mga kalamnan? Sa pagkakapos ng hininga at hinahabol ang pag-asang may bukas pa ba? Sa patuloy na pagdaloy ng dugo mula balikat hanggang tuhod. Ang sa akin lagi tanong, mapupunad ba ng pilas ng damit ang butas sa katawan? Tingin mo yata, Amang, ay sapat na ang benda para matugtungan ang kanilang mga buhay. Amang, ang gere hindi patimpalak at ang premyo kamatayan at napakababa ang tsansang makamit ang kalayaan. Kung kalayaan at kamatayan ng pagpipilian, kahit anong baba ng tiyan sa liwan, hindi ko isusuko ang sinimula ng kinusang ito. Mula langit hanggang kailaliman ng impyerno, ilalaban ko ang bansa ko mula sa mga satanas na Kastila. Ang best na ako'y matatalo at malulugmok. Sandaang best din ako tatayo at paninindigan. Aanin mo ang kalayaan, kubos na ang taong ipinaglalaban at inaalayo mo ng kapayapaan. May buhay din ang mga taong ito. Hindi pa ba sapat ang kanilang mga natamo para patunayan lang na handa silang sumugal para sa nais mong makamtan? Ano bang taas ng konsensya mo at hindi nila mabot yung awat simpatsya na kinakailangan nila sa'yo? Punyeta! Walang awa sa gyera. Alam kong tagapangalaga ka ng buhay, Liwayway. Pero sa tingin mo ba isa lamang itong libangan? Naiaalay ko ang aking buhay at ang aking mga tauhan. Gayong alam kong gabi-gabi ay may pamilya na hinihintay sa kanila. Hindi lamang ito para sa akin, Liway. Para to sa ating kalayaan. Ito ay para sa mga susunod pang henerasyon. Ayaw kong mabuhay sila na parang asong may tanikala sa ligid. Parang asong kakawag-kawag na sunod-sunuran sa mga Kastila. Para lang makakain at mabuhay na para walang saysay. Amang! Liwayway! Tama na, Liwayway! Amang! Patawad kung may pagkakataon sa aming mga puso na dinapuan ng lamig at nabahag sa aming mga isipan. Tama ka, Amang. Itong laban na ito ay higit para sa atin. Naranasan na natin ang kawalang-yan ng mga Kastila. Sapat nang matapos para sa ating henerasyon ang pagdurusang ating ginapang. Iba yung mga masokista at nais nyo na maramdaman ng pagkapilipit sa sakit ng sugat at hiwa. Bahala na kayo sa buhay nyo. Ang nais ko lang na may pangalagaan ng mga buhay nyo. Walang iiyak, magmamakaawa at kalapit na naman sa akin kapag may mga sugat at galos na naman kayong mata mo. Aray, Liway! Ang kamay ko! Ha? Anong nangyari sa'yo? Nasaan yung masakit? Akala ko ba kami na ang bahala sa buhay namin? Naniniwala ka ba sa Diyos, Liway? Diyos ang nagbibigay ng buhay. Ako lang ang nangangalaga. Mabuti. Kung ganun, ipanalangin mo. Kung ano man ang katungkulan, ipanalangin mo na may ambag kami para sa pagbabago. Diyos Ama, naririnig niyo ho ba ako mula sa tuktok ng kalangitan? Digin niyo sana ang aking panalangin. Sapat na ang luha na umaagos na parang iho. Dinagdagan pa ng pawis at ito'y pwede nang maging sapa ng paghihirap. Sabay pagtatak ng dugo ay ganap na itong dagat ng mga yumao. Diyos ko, gabayan niyo ang kanilang mga buhay. At kalipitan ng mga Kastila. Han! Ito'y para sa ating mga kapatid na nagbuhis ng buhay. Bibigyan natin kahulugan ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang katapangan, ang magsisilbing apoy sa ating mga puso para magpatuloy. Alam kong, suntok sa buwan, ang nais kong kalusin. Ngunit mas mataas ang tsansa kung tayo lalaban kaysa sumukot maglulukmok. Tandaan nyo, nananalaytay sa inyong mga dugo. Ang dugong Pilipino, hindi tayo papayag at hindi tayo pasusupil sa kamay na bakal ng mga Kastila. Bigyan ko kami ng awat at oportunidad na marinas ng nalayan kami buhay. Mga kapatid, para sa huling pag-asa, tibayan nyo inyong mga loob. Ang Pilipinas ay para lamang sa mga Pilipino. Katipunan! Puso!
Sabay pagpatak ng dugo ay ganap na itong dagat ng mga yumao. Diyos ko, gabayan niyo ang kanilang mga buhay. Hindi takot sa dilim, ngunit liwanag ng kalayaan. Hindi ko alam ang lubos na pagpamahal na nais mo suungin kanina. Manang, masakit ako sa puso makita ang mga dayuhan na siyang umaalikos sa ating bayan. Subalit walang magiging magbabago kung makikisaw-saw ka sa problema ng iba. Kilala kita. Ikaw marahil ang magagamit ng pinasal. Ikaw si Wayway. Paano mo niniwalaan ang pinasal na ngayon? Salamat sa iyong protection sa akin. Huwag na huwag kang gagawa ng anumang eksena laban sa mga Espanya. Hindi ka maaari. Kalimutan! Kalimutan! Julio! Julio! Anong nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala, Liway. Kaya ko to. Sino ba ang pinakamatigas na sundalo sa lahat? Huwag ka nang magsalita. Lalo lang mauubos yung lakas mo. Saka ka na kumuda kapag nagamot na kita. Julio, kumapit ka lang ha. Andito na ako. Hindi kita hayaang mapahamak. Kahit magdamag pa tayo mag-asaran. Liway, tama na. Matuto ka sumuko. Hayaan mo na ako mamahinga. Hindi naman ibig sabihin na ang pagsuko ay pagkatalo. Minsan ang pagsuko ay pagsipalaya sa sakit. Liway, salamat. Julio! Julio, wag mo naman ako sukuan. Julio, wag mo ako naman ako sukuan. Julio! Julio! Julio!
sa amin! Kahit pa! Hindi ka pa din! Bobo! Puteta! Para sa kapatid ko! Para sa Pilipino! Para sa kalayan! Ah! Putang ina nyo! Ah! Ah! Punyeta! Mahigap! Injo! Nais mo bang mabuhay? Nais mo mabuhay? Ituro mo sa amin ang inyong kapo! Opo, senyor. Handa po akong magbigay ng impormasyon. Huwag lang po papatayin. Udas! Parang awa na po ninyo. Masusunod ang gusto mo! Pakasaya ka na sa buhay mo! Kailangan ka takbo. Oh! Oh! Liway! Paano? Oh, Diyos ko! Magsitakas na kayo. Ako nang bahala dito. Hindi, Inang. Sama-sama tayo. Bago pa dumating ang mga Espanyol. Sigurado ka ba dyan? Sige na. Umalis na kayo. Iway! 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 Teodoro! Ano nangyari sa iyo? Tatawad. Natakot lamang ako. Paparating na ang mga Spanish dito. Tumakas ka na. Huwag na akong mahuli. Malis ka na. Paparating na sila. Judas! Isang babae ang kanilang manggagamot? Ito isang panaginip. Hoy babae, anong pangalan mo? Hoy bastos! Inakusap ka! Wala ka bang parinig? Meron! Ngunit kung sa bibig lang ng makasalanan manggagaling ay hindi na lamang.